Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1 Unit 16 Workbook. So, practice tayo nung naaral natin na grammar na dong sa or yung sa plus, also, aso, heso. So, again, complete natin yung table dito. So, ang gagawin natin, again, yung rule niya, kapag i-check natin yung ending ng ating salita. So, kung ang ending ng iyong verb or adjective ay nag-end sa vowel a or o, after i-drop yung da sa dulo, yan, then you add aso. And then, kapag hindi naman siya a or o, then oso. Tapos, kapag hada yung ending, then heso. Okay? So, ayan. Gada, nolda, kda, kotta, oryopta. So, dinrap na natin yung mga da. So, ganun na rin yung gawin natin dito. Yan. So, unahin natin yung mga walang star muna. So, gada, gaso. Nag-end sa vowel a. Nolda, nag-end sa vowel o. Although, ang final letter niya is consonant real, pero ang tinitingnan ulit natin is yung final vowel. So, yung final vowel is yung o. Kaya, aso pa rin yung idadagdag natin. So, nolda magiging no raso. Next, mamaya na yung may mga stars, no? Boda. So, boda, baso. So, parang ayo, oyo, heyo yung niya, yung rule. Okay? So, hindi lang, instead of yo, so na yung ilalagay sa dulo. So, pag boda, di ba ginagawa natin bayo? So, dito, baso. Ilkta. So, ang final verb niya is, final vowel niya is e. So, oso dapat yung ilalagay. So, ilgoso. Chemi opta. Chemi opso. Opso-so. Yan. So, oso din si Chemi opta kasi nga final vowel is o. Hindi siya a or o. O siya. So, Chemi opso-so. Himdelda. So, vowel u. Himderoso. Okay, himderoso. So, dito na tayo sa may mga star. So, si Bapuda naging Bapaso. Yan. Bakit siya may star? Kasi although nag-end siya sa u, sa vowel u, yung naunang vowel niya is a. Okay, so instead na Baposo, Bapaso siya. Okay, wala palang number. So, si Kuda, so, nag-end siya sa vowel u, tas wala namang nauna na vowel sa kanya. So, oso na lang din yung mangyayari sa kanya. So, koso. Yan. Koso. And then, gotta. So, si gotta, yung digat batchim, ano yung mangyayari sa kanya? Mapapalitan siya ng real. So, magiging gol na siya, no? And since vowel o yung vowel niya, so oso yung dadagdag natin. So, goroso. Then, oryopta. So, si biyup, mapapalitan ng u. So, magiging oryo, u. Tapos, tsaka mo idadagdag si oso since vowel u nga yung huling vowel niya. So, oryo, woso. Okay? Yan. For number 2, i-apply natin yung grammar na dong sa yung sa aso, oso, heso. So, sabi, tingnan natin yung example and tingnan natin kung paano siya sinagot or ginawa, no? 시험이 있어요. Yun yung first statement. 그래서 친구 집에 못 가요. So, sabi, 그래서. Okay, yun yung second statement. Nag-start with 그래서. Tapos, dalawa siya, no? Statement number 1, statement number 2. Pero dito, nung tinransform siya, naging isang statement na lang. So, nangyari, 시험이 pinagdugtong si 그래서 tsaka si 있어요. So, 있어요 naging 있어서. Okay, so yung original word ni 있어요 is 있다.
Tapos ito, gureso. Pag-combine siya. So, si ita magiging isoso. Yan. So, na-apply siya, no? Tapos, 친구 집에 못 가요. So, as is na lang na dinagdag. Okay? So, again, no, i-remind ko lang kayo yung aso, oso, heso dito. Ginagamit mo siya siyang yung grammar na to ginagamit mo siya kapag yung first statement mo ay naging dahilan kung bakit mo sinabi si second statement. And then, gagawin mong, since dalawa yung statement mo, pag-iisahin mo na lang sila. Okay? So, kaya naging isoso si isoyo. Yan. And, kagaya nga ng sabi ko, yung first statement niya is yung reason. Shihomiso. So, may ano kasi, may exam daw. So, kaya niya sinabi yung second statement. Kaya, hindi siya magpunta sa bahay ng kaibigan niya. So, kailangan niya kasing mag-prepare kasi nga may exam bukas. Sige, try natin. 비가 와요. 그래서 산책을 못 해요. So, yung 와요 tsaka 그래서 magiging 비가 와서. Okay? So, parang ganito yung nangyari. Yan, 와서. 비가 와서 산책을 못 해요. Yan. So, muulan kasi kaya hindi siya nakapag-lakad-lakad sa labas. Next, 숙제가 어려워요. 그래서 못했어요. So, si 어렵다, tsaka si 그래서. So, 숙제. 숙제가, so 어렵다, paano natin pinalitan kanina dun sa table? Naging 어려워서. Yan, 숙제가 어려워서 못 했어요. Okay, so sabi niya dyan, ang hirap daw nung homework or takdang aralin kaya hindi niya nagawa. Number 3, 눈이 아팠어요. 그래서 안과에 갔어요. So mangyayari, 눈이, so yung 아팠어요 dito, gawin muna natin siyang basic form, no? So 아프다. So yung 아프다 magiging 아파서. So apply natin ulit yung grammar na yan, no? So 눈이 아파서, tapos wala na tong 그래서 안과에 가요. 갔어요. 안과에 갔어요. Okay, anong sabi niya dyan? Sumakit yung mata ko kaya nagpunta ako sa optal. Number 4, 봄에 꽃이 많이 피워요. So madami daw namumulaklak na bulaklak sa spring. 그래서 봄을 좋아해요. Kaya gusto ko ang spring. So, yung gagawin natin dyan, piyoyo, magiging pida siya, no? Pida. Okay. So, 봄에 pala. 봄에 꽃이 많이. So, si pida, magiging pi. So, nag-end siya sa vowel E. So, also yung lalagay natin. 봄에 꽃이 많이 피어서. So, wala na yung 그래서 dito. 봄을 좋아해요. Yan. So, sabi niya, marami kasing namumulaklak na bulaklak tuwing spring, kaya gusto ko yung spring. Now, another grammar na natutunan natin sa level 1 unit 16 is yung 동사 plus 는것. So, balikan lang natin ano yung ibig sabihin ng grammar na to. Kapag gusto mong gawing noun yung verb mo. Again, verb, turning it to noun. So, sa madaling sabi, sa English, ito yung mga ing sa dulo nung verb natin. Okay? So, halimbawa, jada. Sa English, sleep. So, pag naging janenggot siya, magiging sleeping. So, kung dito, verb siya, pag nilagyan mo na siya ng nenggot, magiging noun na siya. Okay? So, sa Tagalog naman, ito yung pag sa unahan ng ating mga salitang kilos. So, kung yung jada ay tulog, sa Tagalog, pag naging janenggot yan, sa Tagalog, magiging pagtulog. Okay? So, next, mashida. So, again, drop yung mga da. Tapos, ang rule, madali lang. Simply add nengot.
So, na-drop na si da, add mo na lang si got. Hindi ko na isusulat, no? Sundan nyo na lang. 마시다, 마시는 것. 마시는 것. 여행하다, 여행하는 것. Mamaya na yung mga irregular verbs. 읽다, 읽는 것. 산책하다, 산책하는 것. 운동하다, 운동하는 것. And then, palda, salda. So, ano yung common sa kanilang dalawa? Pareho silang nag-end sa real batchim or consonant real. So, kapag ganyan, mawawalan lang ng bisa or madadrop din niyang si real. So, pag in-apply mo tong grammar na to ha, so si palda magiging pa는 것. Si salda magiging sa는 것. Okay, so if palda is sell, to sell, magbenta, sa English, selling. Panen got is selling. Sa Tagalog, pagbebenta. Okay? And then, salda, to live. Yan, mabuhay. So, yung sanen got ay living. Or sa Tagalog, pamumuhay. Okay? Now, apply natin si dong sa plus nengot na grammar. So, ang pagpipilian natin is ito. 등산하다, 수영하다, 물을 많이 마시다, 고향 음식을 만들다. So, tingnan natin yung conversation. 주말에 뭐 해요? Anong ginagawa mo sa weekend? Blank, 을 or 를 좋아해서 자주 수영장에 가요. So, gusto ko kasi. Kaya, madalas akong magpunta sa swimming pool or sa suyeongjang. Okay, so, ano kaya yung gusto niya? Malamang yung pagsuswimming. So, wala naman kasing ibang magagawa dito sa swimming pool kundi mag-swimming, hindi ba? So, 수영하다. So, itong mga to ay mga verb yung mga yan na yung nandito sa box. Gagawin natin siyang noun. So, simply add got. Si 수영하다 magiging 수영하, drop mo yung da, and then add got. 수영하는 것. And then, we have to choose if ul or rul. Since may batchim tayo na shiyot, ul yung pipiliin natin. 수영하는 것을 좋아해서 자주 수영장에 가요. Yan. Yung pagsuswimming kasi ay gusto ko kaya madalas ako magpunta sa swimming pool. And then, 감기에 걸려서 목이 아파요. Nadali ako ng sipon. Kaya masakit yung aking lalamunan. Okay? So, masakit yung lalamunan. Kapag ganyan, pag may sipon ka, masakit lalamunan mo, ano yung sabi niya? Iga juwayo. Good daw. Okay? So, ang pinaka mag-fit is ito, yung pag-inom ng maraming tubig. Murul mani mashida. So, ang gagawin natin, murul mani mashida magiging 마시는 것. And then, may shiyot batchim, kaya i yung circle natin dyan. 물을 많이 마시는 것이 좋아요. Sabi niya, masakit yung lalamunan niya. So, yung kausap niya, no, ang sabi, ang pag-inom ng maraming tubig ay maganda or magandang idea. Number 3, 우리 같이 산에 갈까요? Minya, gusto mo ba akyat tayo ng bundok? Ayan, punta tayo ng bundok. So, sabi ng kausap niya, 미안해요. Uy, pasensya ka na. Sorry. Tapos, 저는 blank. May excuse siya, no? 안 좋아해요. So, 안 좋아해요, hindi niya daw gusto. Okay? So, hindi niya type. Alin kaya? So, about sa san, yung pinag-uusapan, bundok. So, malamang, ito yung sagot natin dyan, 등산하다. So, yung pag-akyat ng bundok, okay? Or yung pag-hike, ay hindi daw niya gusto. So, 등산하다, 등산하는 것. Again, may shiyot batchim, so, ulit. So, 등산하는 것을 안 좋아해요. Number 4, 후엉 씨 생일에 무슨 음식을 준비할까요? Sa birthday ni Huwen, ano kayang pagkain ang ihanda natin? Okay? So, halkayo, shall we? So, parang tinatanong niya, what shall we prepare? What type of food or what kind of food shall we prepare sa birthday ni Huwen? Tapos, sagot, blank. Yung natitira is yung 고향 음식. So, 고향 음식을 만들다 magiging 고향
음식을 so real batchim yung ending, no? So madadrop ulit to or mawawala din yan. So 만드는 것. Yan. Tapos may batchim ulit na shiyut, so i ulit yung circle natin. So 고향 음식을 만드는 것이 어때요? So tinatanong niya, how about yung pagkain nila sa Vietnam? So ay si Huwong. Taga saan ba to si Huwong? Ewan ko kung saan bansa galing si Huwong. Anyway, sa Vietnam ata. So, yan. Yun yung sagot niya. Paano kaya kung ito yung gawin natin? Yung pagkain daw sa lugar nila. Okay, so yan yung ating 동사 plus 능것. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.